Magandang tanghali po sa inyong lahat. If we are to go back to the first reading and read closely, no, pag binasa po natin ng seryoso ang first reading from the prophet Jeremiah, we read a list of complaints. Mukhang listahan po ng reklamo niya sa Diyos. No? Sabi ni Prophet Jeremiah, "They mock me, they laugh at me. I face violence, outrage, derision, and reproach." Dahil mensahe ng Diyos ang pinapahayag ni Propeta Jeremias, sabi niya, "Pinagtatawanan po ako, Panginoon, inuuyam, niloloko. Humaharap ako sa karahasan, sa pagkasira. Gusto nila akong tapusin. Baka nga gusto pa siyang saktan." This is the complaint of Jeremiah to God. This is the hardship, the difficulties that he had to face because he is a prophet of the Lord. Pero kahit ganito yung karanasan ng propeta, sabi sa atin din, subalit, sabi sa atin, "It's like a fire burning in my heart. I cannot hold it in." Kahit siya'y pinagtatawanan, kahit siya'y niloloko, kahit gusto siyang pahintuin, hindi pa rin niya mapigilan na magsalita para sa Diyos sapagkat ito ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Yan ang karanasan ni Propeta Jeremias ng kanyang misyon na galing sa Diyos. Kahit mahirap, kahit sinusubok, hindi pa rin niya mahinto dahil parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Minsan po ako ay nagmisa sa mga bulag na bata sa Project 4 sa Margareta Homes, no? At ito rin po yung pinag-uusapan namin, nag-aalab na apoy. At gusto kong malaman kung naiintindihan yun ng mga batang bulag. Do they have an idea of what it is about this light, no? The fire burning brightly. So sabi ko sa kanila, "Alam nyo ba kung ano yung apoy?" "Opo, Father," sabi nila. Mga bulag ito na bata. Sabi ko, "Alam nyo ba yung nag-aalab na apoy?" "Opo, Father." Ba? Sabi ko, "Yung bang apoy sa posporo, nag-aalab ba yun?" "Hindi po, Father," sabi nila. Sabi ko, "Yung apoy sa kalan, nag-aalab ba yun?" "Hindi po." Sabi ko, "Yung apoy sa kandila, nag-aalab ba yun?" "Hindi po." So they have an idea. Ano ba itong nag-aalab na apoy? So sabi ko, sige nga, kung hindi ito apoy sa posporo, apoy sa kalan, apoy sa kandila, ano ang apoy na nag-aalab? Nagtaas ng kamay yung isang bulag na bata. "Father, pag tayo po ay nagsiga, malaking siga, yan, nag-aalab ang apoy." Pagkatapos po ng misa, tinanong ko yung madre na naka-assign. Sabi ko, "How do they know that?" "Father, yung init." Yun. Yung init daw. Iba yung init ng apoy sa posporo, apoy sa kalan, apoy sa kandila. At ramdam nila yung init ng apoy sa siga. Nag-aalab na apoy. At ito daw po, ganito daw po ang dapat maging karanasan natin sa pagkilos ng Diyos. Siguro po, meron sa atin apoy ng pananampalataya.
Meron sa atin apoy ng paglilingkod. Meron sa atin apoy ng pagmamalasakit. Meron sa atin apoy ng pananalig sa Diyos. Pero ang tanong po ay ito, nag-aalab ba ang apoy na yan sa ating puso? Siguro nga merong apoy. Baka naman aandap-andap. Siguro nga merong apoy ng pananalig at pananampalataya at paglilingkod sa Diyos sa atin. Pero baka kasinlaki lang ng apoy ng posporo. Baka kasinlaki lang ng apoy ng kalan. Baka kasinlaki lang ng apoy ng kandila. Ang hinihingi, nag-aalab na apoy na tulad ng isang napakalaking siga. Sabi ni Father Ron Rolheiser, OMI, that this fire that burns brightly in our hearts is an invitation to grow from good to great. Ang ibig sabihin daw nung nag-aalab ng apoy ay hindi lang okay. Kapag nag-aalab, dapat okay na okay. That fire that burns brightly in our hearts is an invitation to journey from goodness to greatness. From good to great. Itong apoy na nag-aalab sa ating puso ay nag-aanyaya sa atin na hindi lang okay sa pagsunod sa Diyos. Kailangan okay na okay sa pagsunod sa Panginoon. An invitation from being good to become great. And that is what we hear from the gospel today. The words of Jesus, the invitation of Jesus to His disciples and to all of us. Anong sabi ni Jesus? Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. To be good, love yourself, yes. But to be great, you choose to put the other first before yourself. Okay, mahalin natin ang sarili natin. Okay yun. Pero mas okay kay Jesus kung uunahin ang iba kaysa ang sarili. To be good, you take up your cross. But to be great, even when you carry your own cross, you help others carry their cross. Okay. Okay sa Diyos kung babalikatin natin yung sarili nating krus. Pero mas okay na habang binabalikat natin yung krus natin, tinutulungan natin yung kapwa natin na dalhin ang kanilang krus. To be good, you choose to follow Jesus. But to be great, you choose to follow Him even to Calvary, again and again and again. Okay, sundan natin si Jesus sa pagdurusa. Pero mas okay kung susundan natin si Jesus sa pagdurusa ng paulit-ulit kahit ilang beses nang hindi tayo napapagod at nawawalan ng pag-asa. To be great is to have no half measures, no half-heartedness, no 50-50 commitment. To be great is total 100% absolute surrender
to God. Naniniwala po ako, tayong lahat, meron tayong pananampalataya. Naniniwala ko po ako, tayong lahat marunong magdasal, tayong lahat nagsisimba, tayong lahat nananalig sa Diyos, tayong lahat nagmamalasakit kahit papano. And that is good. But the question is this: who among us is ready to be great? Amen.